Magandang umaga sa lahat na nakatutok sa atin at nag-aabang ng mga may init na balita at mga issue na ating pong bibigyan ng opinyon ngayong Wednesday morning. Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga may init na balita at mga may init na issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay ang 5 sitwasyon kung saan tayo dapat manahimik. Ayan, mayroon daw mga kanyusik na 5 mga sitwasyon kung saan mas dapat nating pinipiling manahimik. Number 1, manahimik kung hindi alam ang buong kuwento. Mukhang lahat sa atin guilty mga kanyusik kapag may naririnig tayong chismis o nangyari sa isang tao, di natin may iwasan, nagre-react agad tayo. May nasasabi agad tayo kahit hindi pa natin alam ang buong kuwento. Ang problema, kapag nagsalita tayo nang hindi natin alam ang buong kwento, madalas may nasasaktan po tayo. May napapahiyang tao. Kaya kung hindi mo naman alam ang buong kwento, mas mabuting wag nang magkomento, wag nang makisali, at manahimik na lamang. Number 2, manahimik kapag sobra kang emosyonal. Kapag umaapaw ang ating emosyon, saya, galit, lungkot at takot, madalas nawawalan po tayo ng kontrol sa ating mga salita. At sa mga sandaling iyon, madalas hindi po tama yung nabibitawan nating mga salita. O minsan, hindi talaga natin minimin yung mga nabibitawan natin na dadala tayo ng bugso ng ating damdamin. Kaya pag tayo ay nahimasmasan na, napapaisip tayo kung tama ba yung mga nasabi natin. Sabi nga mga kanyusik, don't make decision when you're happy, sad, or angry. Dahil kapag humupa na ang iyong emosyon, yung mga salitang nabitawan mo, mahirap nang bawiin. Number 3, manahimik sa gitna ng matinding galit. Kapag tayo po ay pinangungunahan ng galit, may pagkakataon na hindi natin napipigilan ang ating mga sarili. Nakakabigkas tayo ng mga masasakit na salita sa isang tao na mahirap nang bawiin. Humingi ka man ng tawad, pero yung sakit na dulot ng binitiwan mong salita, hindi na po mawawala. Nag-iiwan ng lamat. Kaya magandang paalala mga kanyusik na kapag nakakaramdam po tayo ng galit, huminga, tumahimik, at magpalipas muna ng galit. At kapag kalmado na ang ating kalooban, saka po natin kausapin ng mahinahon ang taong nakaalita natin. Sa ganitong paraan, mas madali pong mareresolba ang hindi pagkakaunawaan. Number 4, manahimik kung ang mga salita mo ay maaaring makasakit ng kapwa. May tinatawag po tayo mga kanyusik na 5 seconds rule. Ayan, madalas ko yung marinig sa mga Gen Z. Ayan, sa social media ko madalas nakikita tong 5 seconds rule. Ito daw po yung bago ka magbitaw ng mga comment sa isang tao, isipin mo muna kung sa loob ng 5 seconds ay may magiging pagbabago ito sa isang tao. Kung meron, then maaari mong sabihin. Pero kung wala naman, don't say it. Manahimik ka na lang. For example po mga kanyusik, napansin mo yung kausap mo may dumi sa muka. Pwede mo siyang sabihan ng, uy, may dumi ka sa muka. Within 5 seconds, pwede niyang alisin yon. So magkakaroon ng pagbabago sa kanya. Kaya niyang gawan ng paraan yung comment mo within 5 seconds. Pero kung ang comment mo ay,
ba't ganyan naman yung ngipin mo, sungki-sungki? O kaya ay, ba't parang tumaba ka ngayon? Mas mabuti daw mga kanyusik na manahimik na lang tayo. Kasi more or less, yung comment natin na mga ganon, makaka-offend na po ng ating kapwa. If you don't have anything good to say, don't say anything at all. Number 5, manahimik kung hindi ka makakapagsalita ng hindi sumisigaw. Madalas sa isang pagtatalo, hindi naman po ang palitan ng salita ang nagpapalala ng sitwasyon, kundi yung tono ng pananalita. Minsan, mas nakakainis pa yung tono ng boses o yung lakas ng boses kapag nagsasalita kaysa po doon sa mismong sinasabi. Sabi nga po, 10% of conflict is due to difference in opinion. 90% is due to wrong tone of voice. Mas lumalala ang pagtatalo dahil po sa tono ng boses. Kaya kung napapansin mong medyo napapalakas ka na ng boses, huminahon ka muna. Kumalma ka muna. Dahil walang nariresolba ang sigawan. Kung hindi kayang makipag-usap ng mahinahon, manahimik na lang muna at saka makipag-usap kapag humupa na ang iyong emosyon. Yan po mga kanyusik, ang 5 sitwasyon kung saan dapat tayong manahimik. May mga pagkakataon na mas mabuting manahimik kaysa makipagsabayan po tayo ng bato ng mga salita. Kasi hindi po ba, in the silence of the heart, God speaks. Sa mga panahong kinakain po tayo ng galit at mga matitinding emosyon, manahimik po muna tayo. At hayaan po natin ng Diyos na kausapin tayo para sa huli, hindi po tayo makagawa ng maling desisyon at makapagbitaw ng masasakit na salita sa ating kapwa. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 15, verse 4, ang malumanay na pananalita ay nakakapagpasigla sa kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.